Ngayong tag-init, hindi lang tao ang nakararanas ng heat stroke, kundi maging ang mga alagang hayop. Paano nga ba masusolusyonan ito? Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Christian Bascones ng PTV Manila. Tinaguri ang man's best friend ang mga aso at para sa ilan, itinuturing na miyembro na ito ng mga pamilya. Seki? Tulad na lang ng American Bully na si Zeke ng mag-asawang Arvin at Joanna Olpindo. Pero kamakailan ay munti ka nang mawala si Zeke sa kanila. Matapos makalimutan ang alagang aso na nakatali sa labas ng bahay habang nakabilad sa init ng araw. Nangingisay at tila naghahabol ng hininga. At munti ka nang mamatay dulot ng heat stroke nang maabutan ng kanilang kapitbahay. Nung sinend po sa akin, nawalan na talaga sir ako ng pag-asa dahil lumabas na yung dila niya. Talagang yung asawa ko, iniwan ko sa school. Sabi ko, alis ako, uwi ako saglit sa bahay para tingnan ko ako si Seki. Baka ako di ko pa abutan. Sabi ko, then umalis ako sir, nung pagdating ko, medyo ano na siya. Talagang ano na siya, bagsak na siya sir. Na sobrang nanlalambot siya. Agad binuhusan ng tubig si Zeke para guminhawa ang pakiramdam. Maya-maya lamang umayos ng muli ang aso. Kung nahuli ng ilang minuto ang kapitbahay ng pamilyang Olpindo, tiyak na hindi na nila aabot ang buhay ang alaga nila. Kaya malaki ang pasasalamat niya sa mga ito. Papasalamat po ako kay Ate Maylin doon po sa kapitbahay namin, Tito Chody, tsaka sa mga anak niya kasi talagang mapapanood niyo po yung video, talagang support po sila na sa daddy nila, sa asawa ni Ate Maylin na para lumakas si Seki. Ayon sa veterinaryong si Dr. Harmon Nicer, hanggang 37 degrees Celsius lang ang normal na temperatura ng mga aso. Ang normal temperature ng isang aso is 37.9 to 39.2. So, pag mas mataas siya ng 39.2, usually dyan na magkakaroon na ng mga manifestation ng tinatawag na heat stroke. Mga 15 minutes na expose sila dun sa arawan. Actually, matagal na yung 15 minutes. Ibinahagi rin ng eksperto kung ano ang mga senyales kapag nakakaranas na ng heat stroke ang alagang hayop tulad ng aso. So, itong heat stroke na to is, karaniwan yung signs nito is yung panting, nagkakaroon ng drooling, nagkakaroon na ng changes doon sa kulay ng aso, kakaroon sila ng discoloration, nagkakaroon ng petechial hemorrhage minsan, so nagkakaroon din ng bleeding sa nose, sa ngipin, and then lastly is yung nagmamanifest na ng neurologic signs, kumbaga nagkakaroon na ng twitching, nagkakaroon na ng seizure. Para maiwasan ng ganitong mga insidente, payo ni Doc Nicer. Magbaon sila lagi ng tubig para dun sa alaga nila. Especially ngayon, gustong-gusto ng mga tao kasama yung mga alaga nila sa beach. Ayan, so kailangan magbaon tayo ng mga electrolytes, mga dextrose powder, tubig, and then magbigay tayo ng proper ventilation lagi. Maliban sa heat stroke, pwede ring maging agresibo at mainit ang ulo ng mga aso na nauuwi minsan sa pagkagat o atake sa tao. Kaya payo naman ng K9 trainer na si Darwin Espinosa na miyembro ng Protector K9. Pumili sila ng malamig na oras. Kasi may mga oras na hindi mo na masyadong mainit. Tapos iwasan nila yung mga between 9 to 3. Kasi yan, matindi yung init ng hangin eh. Tapos kung sakaling hindi man dapat magbaon sila ng tubig na pwede nilang painom sa aso. Tapos sa passer, ginagawa ko, babasahin mo yung mga singit-singit nila. Ang pangyayari ay nagsilbing aral para sa pamilyang Olpindo at hangad nila na makatulong ito sa ibang mga nag-aalaga ng hayop na lalo pang mahalin ang mga pets na dagdag miyembro sa pamilya. Mula sa People's Television Network, Christian Bascones, Balitang Pambansa.